Mabigat ang hangin, tila nanunuot ang katahimikan ng mga tao sa paligid. Nararamdaman ko ang kanilang mga mata, hindi paghanga ang dala nito, kundi isang lumalalim at malamig na pagdududa. Tiningnan ko ang batang babaeng kulay langit ang asul, sky blue. Nakatitig siya sa akin, walang mababakas na emosyon sa kanyang mukha, pero ramdam ko ang gulo sa loob niya. Napakahalaga ng pagsusulit na ito para sa dangal ng pamilya niya, pero heto siya, pinagmamasdan ako na parang isang nilalang na hindi dapat naririto. Alam ko ang iniisip nila, tao pa ba ang may ganyang kulay? Wala akong maisagot, kahit ako, hindi ko alam. Ang alam ko lang, kung kailangan ko siyang harapin muli, kung magseseryoso talaga siya, hindi ako sigurado kung mananalo ako. Pero may kadilimang bumabalot sa akin na hindi maipaliwanag ng lakas lang, at maging ako ay kinakabahan dito gaya nila. Hoy! Isang kamay ang biglang humawak sa balikat ko, dahilan para magulat ako. Ang red colorist pala, nanlilisik ang kanyang mga mata sa sobrang pananabik. Iyon ba ang tunay na kakayahan ng itim na kulay? Bulong sigaw niya, halos dikit na ang mukha niya sa akin. Yung aura na yun, kakaiba. Mukhang nilalamon nito ang lahat ng nasa paligid. Sinimulan niyang daldalan ako tungkol sa pag-uusap ng pribado, nangangakong itatago ang mga sikreto ko basta't magkwento lang ako. Wala akong pakialam sa kuryosidad niya, ang gusto ko lang malaman ay kung bagsak ba ako. Yung exam, pilit kong sabi. Ano ang resulta? Ngumisi siya ng malapad. Huwag kang mag-alala, sa ipinakita mo. Pasado ka na agad. Ako na ang bahala sa mga papel mo. Natigilan ako. Matagal ko nang pinipilit na magtago, pero sa pagpapakitang gilas na ito, naging isang pioneer, na ako sa isang iglap. Sa likuran namin, parang nawawala na sa sarili ang yellow colorist. Sinisigawan niya si Red dahil sa pagiging pasaway at sa panggugulo sa exam. Nag-aaway silang parang mga bata, tawa lang ng tawa si Red habang humihingi ng dispensa ng hindi seryoso, habang umuusok naman sa galit si Yellow dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari. Sa huli, hinarap ni Yellow ang mga natitirang kandidato. Number 17, nasira mo ang barrier. Automatiko kang pasok. Ang iba sa inyo, magkakaroon ng karagdagang test. Hindi man lang tiningnan ng Sky Blue Girl ang yellow colorist. Sinundan lang niya ng tingin ng pag-alis namin ni Red patungo sa isang naghihintay na sasakyan. Isang babaeng may kulay lilang buhok ang nakaupo sa loob, tila naiinip habang pinagmamasdan kami. Maghintay ka rito, utos ni Red sa kanya. Babalik ako agad. Huminto ang sasakyan, at pagbaba ko, tila nanigas ang dugo ko. Halos hindi ako makahinga, kilala ko ang lugar na ito. Dito ako nahulog sa ink waste, bakas pa rin ang pinsala sa lupa. Pangit tingnan, di ba? Puna ni Red habang tinitingnan ang mga guho. Sinimulan niyang ikwento ang isang insidente, dalawang pioneer na naging colorless. Ang unang kaso sa kasaysayan. Sabi ng mga saksi, may nakita silang dambuhalang nilalang. At pagkatapos nyun, bigla kang lumitaw. Ang kauna-unahang tao na may kulay itim. Naramdaman ko ang pawis na namumuo sa noo ko. Nanikip ang lalamunan ko, wala akong masabi. Alam niya mula pa noong una. Tumingin ako sa paligid, iniisip kung makakatakas ba ako. Hindi, imposible. Ang lalaking ito ay isang bayani. Hindi pa ako nakakalimang hakbang, mahuhuli na niya ako. Bigla siyang tumawa, isang malakas na tawa na hindi tugma sa takot na nararamdaman ko. Relax, sinusubukan lang kita. Masyado kang tapat, bata. Nababawasan ng saya, nag-iba ang tono niya, naging mas seryoso. Ang mga kapangyarihan ng kulay ay simple lang. Hindi sila naghahalo, pero ikaw, binabaliwala mo ang mga tuntunin. At sa pangalawang exam, kitang-kitang wala kang kontrol. Hinihigop mo lang ang lahat. Lumapit siya, sa akin, matalas ang tingin. Kailangan nating malaman kung hanggang saan ang kaya mo. Kailangan kong maramdaman yan. Gusto kong sipsipin mo ang lakas ko. Ano, hindi, napaatras ako, delikado yan. Paano kung may mangyaring masama, huwag kang madrama, putol niya sa akin, puno ng autoridad ang boses. Gawin mo, inabot ko ang kamay ko, nanginginig. Nang magdikit ang aming mga daliri, pinaganya niya ang kanyang kapangyarihan. Isang nakakasilaw na pulang liwanag ang bumalot sa kanya, at sinimulan ko ring gamitin ang kakayahan ko. Tumama ito sa akin na parang isang daluyong ng kumukulong lava. Pakiramdam ko, ang mga ugat ko ay pinupuno ng likidong apoy. Hindi ako makahinga, hindi ako makasigaw. Nakakatakot ang lakas ni Red, isang walang katapusang init. Pero ang kapangyarihan ko, wala itong pakialam. Para itong isang gutom na hayop sa loob ko na biglang nabulabog at sinunggaban ng pulang liwanag, hinihila ito patungo sa kawalan. Pagkatapos, sumabog ang mga itim na apoy. Hindi lang ito nanatili sa kamay ko, gumapang ito sa aking mga braso, binabago ang anyo ng aking katawan. Naramdaman kong pumipilipit ang anyo ko, nagiging iba. Hindi na tao, huwag kang magpigil, isang boses ang bamulong sa isip ko, mas malakas pa sa sarili kong kaisipan. Ilabas mo lahat, kunin mo ang lahat, tumahimik ka. Sigaw ko sa loob ng isip ko. Buong lakas kong kinalaban ng dilim, pinipilit na sugpuin ang presensyang gustong kumontrol sa katawan ko.
Manahimik ka, maglaho ka, sa isang huling pagtulak ng aking determinasyon, biglang naglaho ang mga apoy. Namatay ang init, bumalik ang lahat sa normal. Nakatayo lang ako roon, humihingal, nanginginig ang mga tuhod. Akala ko talaga katapusan ko na. Nagwala ako sa harap ng taong dapat sana ay pinatutunayan kong ligtas ako. Tahimik si Red, nakatitig sa akin na may halong gulat. Nakontrol mo yun, pasensya na, hingal kong sabi. Mas malakas kaysa sa inaasahan ko. Naglabas siya ng isang mahinang tawa. Seryosong saya to, kung may gusto ka, dapat handa kang sumugal. Iwinagayway niya ang kanyang kamay, pero ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa akin. Sige, tapos na ang test. Pero may problema, kinabahan ako. Ako ang naatasang mag-imbestiga sa insidenteng nangyari rito, sabi niya habang itinuturo ang mga guho. At sa ngayon, mukhang ikaw ang pangunahing sospek. Kapag kumalat ang balita tungkol sa itim, mong kulay, ituturo ka ng lahat. Ang pinsala rito, daan-daang milyon, kaya mo bang bayaran yan? Tiningnan ko ang wasak na paligid. Wala kahit isang kasing sa bulsa ko. Kung magpasya ang mga pinuno ng lungsod na masyadong delikado ang abilidad mo, palalayasin ka nila. Pagpapatuloy ni Red, ang kanyang ngiti ay nagiging mas mapanganib. O mas malala, gagawin ka nilang lab rat. Pero, kung magiging tauhan kita, baka magawan ko ng paraan para mawala ang mga problemang yan. Hindi ko na hinintay na matapos siya. Yumuko ako, salamat po, kayo na ang bahala sa akin. Pakinggan mo muna ang lahat, sabi niya, sabay taas ng baba ko habang nakangisi. Hindi ito libre, may mga hihingin akong pabor sa iyo. Kahit ano, kaya mo ba? Tiningnan ko ang mga mata ng lalaking nagligtas sa akin at umalipan sa akin sa parehong pagkakataon. Kahit ano po, kaysa sa alternatibo. Nagiba ang ngiti ni Red, hindi na ito ngiti ng isang bayani, kundi ngiti ng isang siyentipiko na nakahanap ng isang napaka-interesanteng bagong laruan. Mabuti. Habang papalayo kami sa maningning na lungsod, nakita ng isa sa mga nilalang sa likuran na may papalapit sa aming sasakyan. Sa loob ng transport, napaisip ako, ngayon lang ako nakarating sa ganito kalayong lugar. Habang nakasakay sa land cruising ship na ito, naramdaman ko na ito na ang tunay kong unang hakbang bilang isang pioneer. Hoy, maupo ka nga. Kinakabahan ako sa kakatitig mo, reklamo ng isang recruit na berde ang buhok. Hindi ko siya pinansin at tinignan ko ang dalawang tao sa harap ko, ang babaeng asul ang buhok at si Gale, ang swordsman. Pumasok sa isip ko na malapit na akong masangkot sa totoong trabaho ng isang pioneer, ang mismong bagay na pinapangarap ko. Naalala ko ang paliwanag ni Red noon, gusto niya akong sumama sa eksplorasyong ito at pumili na siya ng lugar sa unexplored zone kung saan kailangan niya ang tulong ko. Tinuwanan lang niya ang kaba ko noon at sinabing huwag akong mag-alala dahil isa lang naman ako sa mga bagong recruit na kasama sa misyon. Naniniwala pa rin akong natsambahan mo lang ako, bulong ni Gale na halatang nanggagalaiti. Nagkataon lang na nagpabihe ako, pero hindi na mauulit yon. Pagkatapos ng eksplorasyong ito, maghanda ka sa rematch. Kung hindi lang nakialam si Lady Love Ian noong exam, dinurog na kita. Tumigil ka na nga, Gale, sabat ng babaeng asul ang buhok. Matalo ka man o manalo, nag-aaksaya ka lang ng laway. Hindi mo ka-level si Kay. Nagulat ako sa tiwala niya sa akin. Naisip ko tuloy kung magkakasundo ba kaming dalawa. Pero bigla niyang nilinaw, ako lang ang may karapatang hamunin si Kay ng una. Tinitigan ko siya ng may pagtataka, at sinabi niya na nagkaintindihan na kami noong nagkatinginan kami sa exam. Gale, kapag natalo ka, manahimik ka at maghintay ng iyong pagkakataon. Para akong referee na nakasuot ng itim, naipit sa tensyon ng dalawang ito. Pagdating namin sa Outpost City, bumaba ang mga recruit habang abala ang mga cargo crew sa paligid. Napagtanto ko na ito ang Dawn Pioneer Outpost. Noon, tuwing pumupunta ako sa Blacklands, laging mag-isa lang ako at walang kagamit-gamit. Hindi ko akalain na ganito pala kalaki ang operasyon ng isang S-Class Corps, kumpletong kagamitan, maayos na sistema, at handang infrastruktura. Biglang may tumapik sa pisngi ko. Si Mari pala, bakit ka nakatulala? Tanong niya, nagulat ako na narito siya. Tumawa siya at sinabing hindi niya pwedeng palampasin ang unang misyon ko. Sinabi rin niya na narito si Nero. Agad na tumakbo ang munting nilalang patungo sa akin. Salamat sa pag-aalaga sa kanya, sabi ko. Pamilya na ang turing ko kay Nero, sagot niya. Isa pa, malaking oportunidad ang pagsali sa Dawn Corps Expedition para sa skills ko. Maya-maya, may anunsyong umalangaw-ngaw, pinapapunta na ang lahat ng recruit sa assembly point. Magsisimula na ang pagpasok sa Blackland. Ibinigay ko muna si Nero kay Mari at nagpaalam. Huwag kang gagawa ng kahit anong mapanganib, babala niya. Nangako akong magkikita kami mamaya. Paalis na sana ako nang biglang kumala si Nero kay Mari at tumakbo patungo sa akin. Sa gulat ni Mari, nakita niyang tumalon si Nero at biglang naglaho sa loob mismo ng aking anino. Sisigawan sana ako ni Mari para huminto, pero napalibutan na ako ng ibang mga recruit. Sa expedition grounds, hinati kami sa tatlong team.
Isang opisyal na naka-orange na uniforme ang nagbigay ng huling babala, kaligtasan ang unahin. May mga hindi kilalang mapanganib na nilalang sa Area 21. Habang nagkakagulo ang lahat dahil sa biglang pag-alis ni Chief Red kasama ang kanyang mga napiling recruit ng walang pahintulot, kami ay nasa malalim na bahagi na ng Blackstone-like Mountains. Hinawi ko ang makapal na hamog. Kasunod ko sina Gale at ang babaeng asul ang buhok, habang si Red ang umaakay sa amin. Ligtas ba talaga ang rutang ito? Tanong ko. Iba ang destinasyon natin sa main expedition, sagot ni Red. Napansin kong may dalawa pang sumusunod sa amin. Bakit sila nakasunod? Tanong ko kay Red. Akala ko kasi ako lang ang kailangan niya. Hindi ko palalampasan ng pagkakataong makakuha ng training kay Chief Red, sagot ng babaeng asul ang buhok. Ngumisi lang si Red at sinabing hanggat kasama namin siya, walang mamamatay sa amin. Nagsimulang umatake ang mga monster. Isang nilalang ang mabilis na sumugod, pero hinarap ito ng babaeng asul ang buhok. Ginamit niya ang kanyang ice-form sword para patigasin ito sa yelo. Hingal na hingal siya. Ibang-iba ang totoong laban kaysa sa training, bulong niya sa sarili. Kailangan niyang magtipid ng color para hindi siya agad maubusan ng lakas. Napatingin siya sa akin at biglang nagtanong, Kay, bakit hindi ka gumagamit ng spoid? Kahit noong exam, hindi ako gumamit niyan, kalmado kong sagot. Masyadong mahal yan, kaya inisip ko na kaya ko naman kahit wala. Natigilan sila Gale at ang babaeng asul ang buhok. Para silang nakakita ng multo. Ang spoid ay isang mahalagang instrumento para sa mga pioneer upang paghaluin ang mga kulay at talunin ang mga monsters ng epektibo. Pero heto ako, tinalo ang mga halimaw ng kamay lang ang gamit. Nakita ko ang panginginig ng kamay ni Gale. Napagtanto niya na ang taong tumalo sa kanya ay hindi man lang gumamit ng basic na kagamitan ng isang pioneer. Mas lalong tumindi ang galit at determinasyon sa kanyang mga mata. Mula sa likuran, tumatawa si Red sa nakikita niyang tensyon sa aming tatlo. Nagiging mas kawili-wili na ang lahat, sabi niya. Bilasan na natin para matapos ang misyon at makapag-celebrate na tayo. Nakahandusay ang mga bangkay ng mga halimaw sa paligid, puno ang kanilang mga katawan ng bakas ng kulay berde at asul. Nagutos si Red na magpahinga muna kami saglit. Huwag kayong masyadong mag-relax, babala niya sa amin. Hindi pa talaga nagsisimula ang totoong misyon. Binigyan niya kami ng 10 minuto para bumawi ng lakas bago muling kumilos. Napatingin ako kay Gale. Tulala siya sa sarili niyang mga kamay, tila gulat na mabilis niyang naubos ang kanyang kulay. Pagkatapos, nakita ko siyang uminom mula sa isang vial ng tinta. Napaisip ako kung personal ink ba iyon, isang bihirang alchemical ink na ginawa para sa mga espesyal na individual. Mabilis nitong naibabalik ang kulay at sigla, kaya naman itinuturing itong mahalagang gamit para sa mga pioneer. Narinig kong sobrang mahal nito. Nakaramdam ako ng bahagyang inggit habang pinapanood si Gale Kincaid na parang baliwala lang ang pag-ubos nito, pero agad ko ring isinantabi ang isiping iyon. Halatang kailangan niya ito, ipinatong ko ang kamay ko sa isa sa mga patay na halimaw. Nagtanong ang babaeng asul ang buhok kung anong ginagawa ko, pero bago pa man siya matapos, biglang nilamon ang bawat nilalang na napatay namin. Ramdam ko ang pagdaloy ng madilim na enerhiya sa aking mga kamay habang itinitikom ko ang aking kamao. Nakahinga ako ng maluwag nang maramdamang bumalik ng buo ang aking lakas. Gulat na tumingin sa akin ang babae at tinanong kung ayos lang ba talaga ako. Siniguro ko sa kanya na okay lang ako. Ilang beses ko na itong nagawa noon. Hindi siya makapaniwala na nagawa kong sumipsip ng isang nilalang nang hindi man lang nasasaktan. Bamulong din si Gale na hindi raw ito kapanipaniwala. Walang sino man ang dapat na makasipsip ng ganoong bagay nang hindi man lang namimilipit. Nagpatuloy kami sa paglalakbay ng mas malalim sa itim na lupain, hanggang sa makarating kami sa isang madilim at siksik na lugar. Sa harap namin ay isang kakaibang void, isang bilog na masa ng napakaitim na sangkap. Kurtina ba yan? Tanong ko. Humakbang si Red at ipinaliwanag na ito ang dahilan kung bakit niya ako dinala rito. Gusto niyang makita ko ito mismo. Naglabas siya ng apoy sa kanyang mga kamay at nagpakawala ng pulang beam sa itim na harang. Tumama ito ng diretsyo, pero agad na natunaw ang apoy, na parabang nilamon ng buo. Napansin niyo ba? Tanong ni Red. Sinisipsap ng kurtina ang anumang puwersang tumatama rito at lalo pa itong lumalakas. Ang paraan ng pagsipsip nito ay katulad ng kakayahan ko. Kaya naman hinala niya, baka kaya ko itong burahin. Sinabi niya na sa likod ng kurtinang iyon ang daan patungo sa mga ruins. Sa loob ng mga guhong iyon matatagpuan ang aming pakay, ang Stella Fragment. Napatigas ako nang marinig ang pangalang iyon. Habang sina Gale at ang babaeng asul ang buhok ay ngayon palang narinig ang tungkol doon, nanatili lang akong tahimik. Lumapit ako at iniabot ang aking kamay sa madilim na harang. Nang walang pag-aalinlangan, sinimulan ko itong sipsipin. Agad na nag-react ang kurtina, lumalapad ang ibabaw nito habang hinahatak ito papasok sa akin. Napaurong ang iba ng ilang metro habang pinapanood ako sa gitna ng katahimikan. Nakita kong napangiti si Red sa ginhawa. Mukhang tama ang lahat ng hinala niya.
Nagsimula siyang tumawa at sinabing magiging sobrang kapaki-pakinabang ang kapangyarihan ko mula sa puntong ito. Pero hirap na hirap ako. Kailangan ng matinding focus para masipsip ang napakalaking kurtinang iyon. Biglang napansin ni Gale na nayayanig ang lupa. Sobrang lakas ng paguga nito, at alam naming ang ingay na ito ay tiyak na makakaakit ng mga halimaw. Hindi nga kami nagkamali, narinig namin ang mga nakakapangilabot na sigaw mula sa dilim. Isang kawan ng mga itim na nilalang ang lumabas mula sa kanilang mga pinagtatagwan. At sumugod sa amin na parang mga predator na nakakita ng biktima. Agad na inihanda ni na Gale at ng babaeng asul ang buhok ang kanilang mga sandata. Tumawa lang si Red at sinabing, ang dami nila. Inutusan niya akong mag-focus sa pagtanggal sa kurtina habang inuutos kina Gale at sa babae na ubusin ang mga halimaw. Mabilis silang sumunod. Nakita kong tumalon si Gale, tila papel lang na hinihiwa ang mga kalaban. Ang babae naman ay ginawang yelo ang mga dumarating na peste bago ito mabasag. Habang ginagawa ko ang trabaho ko, naramdaman ko ang isang kakaibang sensasyon. Ang enerhiya ng harang ay parang katulad ng sa akin. Alam kong kapag nawala ako sa focus kahit isang segundo, ang sarili kong kulay ang sisipsipin nito. Pero sa huling bug zone ng lakas, tuluyan ko itong naubos. Nawala ang kurtina, at sa harap ko ay bumulaga ang isang dambuhalang crater na sobrang lalim. Wala na ang harang, sigaw ko kay Red. Napangiti siya at pinuri ako, pero bago pa siya makatapos, biglang nagbago ang kanyang mukha. Nanlaki ang kanyang mga mata na tila may naramdamang nakamamatay na panganib. Sa isang iglap, hinublat niya ang dalawang baguhan at hinatak sila paatros sabay tira ng pulang dim sa harap. Ang lupang kinatatayuan namin kanina ay nagkapit piraso, tila hiniwa ng dambuhalang kuko. Natulala kaming tatlo, hindi makapaniwala si Gale sa nakita niya. Kaya pala naging maayos ang lahat hanggang ngayon, mahinang sabi ni Red. May balita siyang may mapanganib na nilalang na nagmamanman, pero hindi niya akalain na lilito ito agad. Isang figure ang dahan daw ang lumabas mula sa anino, may dalang sandatang hinihila sa lupa. Mukha siyang tao na may halong halimaw, puno ng madidilim na sandata sa kanyang likod. Naging seryoso ang paligid. Habang lumalapit ako, iniabot sa akin ni Red ang sulo. Pumasok na kayo sa loob ng ruins agad, utos niya. Magtulungan kayong hanapin ang Stella Fragment. Ano, kami lang ang gagawa nito. Tanong ko sa gulat, pero itinulak lang niya ako pasulong. Huwag ka nang magreklamo, sige na. Walang pag-aalinlangang tumalon ang dalawa sa loob, at sumunod na rin ako. Sumigaw pa ako kay Red kung ano ang dapat naming gawin, pero hindi na siya sumagot. Ang tingin niya ay nakapako na sa mahiwagang itim na figure sa harap niya. Malakas ang bagsak ko sa loob ng isang lugar na balot ng kadiliman. Kumirot ang ulo ko habang pilit kong iniintindi kung nasaan ako. Ito na ba ang loob ng ruins? Binuksan ko ang sulo at dahan-daw ang itinaas ang liwanag nito. Nagulat ako sa nakita ko. Naglalakihang mga sirang skyscraper at mga tumpok ng guho na abot hanggang sa madidilim na bahagi. Nakatingala lang ako sa mga abandonadong gusali, tila mga labi ng isang mundong gumuho na. Pakiramdam ko ay lulunurin ako ng lugar na ito sa sobrang laki at kawalan ng katiyakan kung ano ang aking pinasok. Tiningnan ko ang mga guho sa ilalim ng aking mga paa, mga wasak na bahay, nagkadurog-durog na labi, mga bakas ng isang mundong matagal ng nalibing. Halos hindi ko mapaniwalaan na may ganitong kalawak na lugar sa ilalim ng lupa. Bago ko pa maayos ang aking iniisip, nakarinig ako ng mga tinig na umaalingaw-ngaw sa kadiliman. Masyadong madilim dito, reklamo ng isa. Tumigil ka na sa pag-iinarte at maglakad tayo papunta sa kumikinang na bahagi sa harap, sagot naman ng isa pa. Mabilis akong lumingon at laking gulat ko nang makita ko sina Gale at ang babaeng asul ang buhok. Nakahinga ako ng maluwag, akala ko kasi ay mag-isa lang ako rito. Ipinaliwanag ng babae na naligaw din sila dahil kay Gale. Sinubukan pang tumutol ni Gale, pero binaliwala niya ito at pilit na ibinaling ang usapan sa kinaroroonan namin. Mas malaki ang lungsod na ito kaysa sa inaasahan ko, bulong ni Gale, bakas ang pagkamangha. Hindi ka pani-paniwalang nakatuklas tayo ng mga bakas ng isang sinaunang sibilisasyon. Pero paano natin hahanapin ang Stella Fragment sa ganito kalawak na lugar? Hindi man lang natin alam ang itsura niyon. Tahimik akong sumang-ayon. Kung maghahanap lang kami ng walang direksyon, aabutin kami ng habang buhay. Kung nandito lang sana si Nero, naisip ko. Para bang sinasagot ang aking iniisip, bigla akong may naramdamang humihila sa aking binti. Pagtingin ko sa ibaba, nagulat ako nang makitang nakatayo roon si Nero. Paano ka nakarating dito? Pabulong kong tanong sa kanya. May kinakausap ka bang nilalang? Tanong ng babaeng asul ang buhok. Natigilan ako, huli na ako. Nag-isip ako ng idadahilan, pero nagbago ang isip ko. Hindi ko naman may tatago si Nero habang buhay. Kapag naging pioneer na ako, makikita rin nila siya. At kung makakatulong si Nero sa amin, ito na ang tamang oras para ipakita siya. Halika kayo rito, tawag ko sa kanila. May paraan ako para mahanap ang Stella Fragment ng mabilis. Ipinaliwanag ko ang lahat. Tinitigan ni Gale si Nero nang may pag-aalinlangan.
Itong maliit na bagay na ito. Ito ba yung lihim mong inaalagaan na magtuturo sa atin sa fragment? Mabilis niyang mahahanap yun, paniniguro ko. Kalokohan, bulyo ni Gale. Kung may ganitong pambihirang nilalang, imposibleng hindi ko alam yan. Panoorin mo na lang, hamon ko. Tinawag ko si Nero. Tumalon siya mula sa kamay ng babae, na parang nasasaktan pa na pakawalan siya, at umikot sa hangin na parang isang maliit na black hole bago naging isang kumikinang na bowl ang puti. Sa tulong ng liwanag ni Nero, nagpatuloy kami sa paglalakad. Paulit-ulit na bumubulong si Gale na, walang sense, ang isang nilalang na sumusunod sa tao. Binaliwala ko siya at tinanong si Nero kung nararamdaman ba niya ang fragment. Sumenyas siya na, oo, at biglang nanigas ang kanyang katawan. May mga tila alikabok na kumikinang sa hangin. Walang pag-aalinlangang sumugod si Nero paarap, direkta sa isang madilim na pasukan sa mga guho. Doon ang daan, turo ko sa isang tila pasukan ng isang pasilidad sa ilalim ng lupa. Napabuntong hininga ako, gaano pa kaya kalalim ang kailangan nating ibaba? Ano pang hinihintay mo? Pangungot siya ni Gale nang mapansin ang pag-aalinlangan ko. Kung natatakot ka, maiwan ka na lang dito. Hindi ko sinabing natatakot ako, sagot ko sabay hakbang papasok. Ang loob ay mukhang isang inabandonang underground headquarters. Malawak ito at nakakatakot ang katahimikan. Tinanong ko si Nero kung saan ang direksyon, at lumutang siya papunta sa isang selyadong pader. May nahanap siya, pero bago ko pamaabot ang pader, may isang malakas na bagay na bumagsak sa lupa malapit sa amin. Nadurog ang sahig na bato. Isang dambuhalang anino ang lumapit sa amin. Ang bawat mabigat na hakbang nito ay nagpapatunog sa buong paligid. Mukhang may nahanap nga si Nero, pero mukhang hindi. Maganda ito, bulong ni Gale. Isang higanting robot na gawa sa bakal ang bumungad sa amin, sinauna, mekanikal, at nakakatakot. Hindi ito katulad ng anumang nilalang na nakalaban namin. Isang pulang ilaw ang lumabas dito at nagsimula kaming i-scan. Target identified, #81DF4, sabi ng makina habang tinitingnan ng babae. Target identified, #7D9C7, sunod nitong tiningnan si Gale. Pagkatapos ay humarap ito sa akin. Mas matagal ang pag-scan sa akin. Nakakapagtaka ang pagkaantala. Sa wakas, nagsalita ang makina. #0000. Block reading detected. Threat level, maximum. Initiating removal protocol. Biglang sumugod ang robot. Isang malakas na hampas ang nagpatalsik sa akin sa likod. Agad kong hinaranggan ang sarili ko gamit ang aking black energy, pero sa tindi ng puwersa ay gumuho pa rin ako sa sahig. Sumasalakay din siya mula sa likod. Sigaw ng babae. Sumugod sila ni Gale sa harap para makuha ang atensyon ng makina. Ang bawat suntok ng robot ay naglilikha ng shockwave. Ginamit ko ang aking black color para makatagal, pero nararamdaman ko na ang pagod. Napakalakas ng robot na ito. Nagpakawala ng yelo ang babae, habang sumabay naman si Gale sa kabilang panig. Walang talab ang mga atake natin. Sigaw ng babae, dahil hindi ito buhay na nilalang. Hindi gagana ang lakas ko sa bakal. Napansin niya ang isang mahinang liwanag sa gitna ng robot, may tila tinta na umiikot sa loob ng core nito. Iyon ang weak point. Ang core, hinaranggan ng robot ang kanyang dibdib, na parang wala lang sa kanya ang mga atake ni Gale. Iyon na ang pagkakataon ko. Mabilis akong lumapit at nagpakawala ng isang bigat na suntok sa baywang nito, parang suntok ng isang heavyweight boxer. Napaatras ang robot pero kailangan kong umiwas agad sa ganti nito. Alam kong hindi sapat ang ordinaryong atake. Naalala ko ang lakas na ginamit ko noon, nung binalot ko ang buong katawan ko ng itim. Masyado yung malakas kumonsumo ng kulay. Kaya sa halip na buong katawan, ang kamao ko lang ang binalot ko ng itim na enerhiya. Sumugod ang robot. Inayos ko ang aking tayo, nagngit-ngit ang mga ngipin, at itinulak ang aking kamao paarap. Nang tumama ang suntok na may black energy, nadurog ang robot. Ang ulo nito, na may bahagya pang puting liwanag, ay tuluyang namatay at nalaglag sa lupa. Huminga ako ng malalim. Mas mahirap talunin ang makinang yun kaysa sa inaasahan ko. Pinulot ko ang core ng robot mula sa mga wasak na bahagi. Magugustuhan ito ni Maris, sabi ko habang nakangiti. Anong kapangyarihan yun? Tanong ng babae, bakas ang pag-uusisa. Akala ko ba sumisipsip ka lang ng kulay? Kailangan mong ipaliwanag yan para may basehan ako kapag naglaban tayo sa susunod. Kung may ganyang move ka pala, dapat ginamit mo na kanina, dagdag pa ni Gale. Bakit kayo nagrereklamo na parang kayo ang biktima rito? Sagot ko naman, ipinaliwanag ko na mabilis makaubos ng kulay ang ataking iyon, kaya hindi ko ginagamit hanggat hindi kailangan. Habang nagtatalo kami, ang selyadong pinto sa likuran namin ay biglang bumukas ng may malakas na langit-ngit. Lumutang si Nero papunta sa pinto na puno ng napakatinding kadiliman. Tumingin sa akin si Nero at tumango. Lumapit ako at maingat na hinawakan ang tila kurtina ng dilim. Sa sandaling damaykit ang dulo ng daliri ko, niyanig ng malakas na alon ang kadiliman. Anong ginagawa mo? Sisigaw sana si Gale pero bigla kaming hinigop ng kadiliman ng may napakalakas na puwersa.
Lahat kaming tatlo ay nahigop papasok sa gate. Sa loob, ang lahat ay naging purong itim. Okay lang ba kayo? Tanong ng babae. Wala akong makita. Ang kulay ko, narinig ko ang boses ni Gale na puno ng takot. Wala na, burado ang kulay ko. Napasinghap din ng babae, naging purong puti ang buong katawan niya. Pero nang tingnan ko ang aking mga kamay, nakita ko ang pamilyar na itim. Sa gitna ng kadilimang ito, ako lang ang may natitirang kulay, na natili akong balot ng itim.